Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Ubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, City Councilor Lester Lubiano, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Derm Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieros Botox, Botox Builders and Design, Mais Cafe, Mais Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samiria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Ms. R.Z. Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban, Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugat, Dr. Victea Pineda of Westix Institute Technology, APR Massage and Therapy, Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor, Arise Party List, BLD Hometel, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Marinalda, probinsya ni Sorsogon. Magandang umaga Pilipinas, kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programang Issue Ora mismo. Ngayong araw na ito mga kaibigan, Huwebes na naman po, magsama-sama tayo sa pagtalakay ng mga napapanahon na issue dito lang po sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. Magandang umaga sa lahat ng tumatangkilik sa ating programa. Live na live tayong mapapanood sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. Sabi nga nila, abangan ang programang kasama mo si Junjun. Abangan yan. Kung kailan yan mag-i-air, bahala na kayo. Antayin nyo na lang. Ang programang kasama mo si Junjun, mga pagpapayo, pagsangguni ng mga inyong mga bagay-bagay na dapat ninyong malaman habang kayo'y nabubuhay. O, diba? Sabi nga, talagang, ang ganda ng tema, kasama mo si Junjun, mga pagpapayo sa buhay na may kinalaman sa pag-ibig at pamumuhay. Ayan mga kaibigan, habang pinaplansya ang programang yan, diba? Habang pinaplansya ang programang yan, abangan nyo na lang. Diba? Kasama nyo si Junjun. Okay? Okay? Ngayon ay bigyang daan muna natin ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, hinay-hinay sa zero remittance ayon kay Enrile. ICC iginiit jurisdiksyon sa Pinas bago kumalas. Aimee nilayasan na alyansa. BP Sara legal team naghahanda na versus impeachment trial. Sa detalye ng mga balitang nasyonal, hinay-hinay sa zero remittance ayon kay Enrile. At sa detalye, pinaghihinay-hinay ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang mga OFW sa bantang Zero Remittance Week bilang protesta sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa Facebook post ni Enrile, sinabi nito na maaaring magdulot ito ng hindi kanais-nais na epekto tulad ng pagkawala ng ilang benepisyo sa buwis ng mga OFWs. Kaya payo ni Enrile sa mga OFWs, pag-isipang mabuti ang kanilang balak dahil maaaring gumati ang gobyerno dahil bawat aksyon ay may katapat na reaksyon.
Nilinaw pa ni Enrile na nagbabayad ng income tax ang mga OFW sa kanilang kinikita sa abroad. Maliban dito, hindi rin pinagbabayad ng gobyerno ang mga OFWs ng travel tax, aircon fees at documentary stamp taxes sa kanilang remittance. Hindi rin aniya inuobliga ng pamahalaan ang mga OFWs na maghain ng income tax returns. Giit pa ni Enrile na pribilehiyo rin ng Kongreso sa mga OFWs ang pagkakaroon ng pasaporte para makapagtrabaho sa abroad. Kaya tanong ni Enrile, kung ipatutupad ng mga OFWs ang kanilang plano na zero remittance, paano kung gantihan sila ng Kongreso at tanggalin ang lahat ng kanilang tax privileges? Sa iba pang balitang nasyonal, ICC iginiit jurisdiksyon sa Pinas bago kumalas. Nanindigan ang International Criminal Court or ICC na may jurisdiksyon ito sa mga krimeng naganap bago mag-withdraw ang Pilipinas mula sa Rome Statute. Sa ulat ng programang State of the Nation, nilinaw ni ICC spokesman Fadi El Abdallah na ang mga kaso ay naganap mula 2011 hanggang 2019. Na taon naman kung saan nag-withdraw ang gobyerno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Sinabi pa ni Abdallah na ang pagkalas ay hindi apektado ang obligasyon ng jurisdiksyon ng ICC kundi apektado lamang ang hinaharap. Sa usaping legal naman sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Duterte, bahala na aniya ang ICC judge na magdesisyon sa naturang issue. Dagdag pa ni Abdallah na kung mayroong hahamon sa legalidad ng pagkakaaresto ay maaari naman itong isumite sa mga huwes at sila na ang bahalang magdesisyon. Aimee nilayasan na ang alyansa. Tuluyan nang kumala si Senator Amy Marcos sa alyansa para sa bagong Pilipinas, ang koalisyon na iniendorso ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Marcos na hindi na niya kaya mangampanya at tumuntong sa iisang entablado kasama ang iba pang kasapi ng alyansa. May mga natuklasan din umano siya na ginawa ng administrasyon tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na salungat sa kanyang mga paninindigan at prinsipyo. Nananatili aniya siyang independent sa pagtakbong muli sa Senado. Kaugnay nito, sinabi ni Alyansa Campaign Manager at Nabortas Representative Toby Chanco na iginagalang nila ang desisyon ng senador. At sa pinakahuling balitang nasyonal, BP Sara, legal team naghahanda na versus impeachment trial. At sa detalye, tiniyak ni Vice President Sara Duterte na pinaghahandaan na ng kanyang legal team ang napipindong pagdaraos ng pagdinig laban sa impeachment complaint na kanyang kinakaharap sa Senado. Ayon kay BP Sara, bago pa man maganap ang pag-aresto sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nabuo na ang legal team na hahawak ng kanyang impeachment. Kahit naman nalalapit na ang pagdinig sa impeachment complaint na inihain laban sa kanya, sinabi ng Vice Presidente na hindi pa niya maaaring iwanang mag-isa ang kanyang ama sa the Netherlands hanggang hindi pa pinal kung sino-sino ang magtatanggol sa kanya sa kinakaharap ng crimes against humanity sa International Criminal Court or ICC. Yan po ang mga balitang nasyonal, balitang pambansa nahatid sa inyo mula sa pahayag Pilipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod, makalisang ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor. Surog kang kalikasan. Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor. Surog kang kalikasan. Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol,
131 sa balota. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at marami pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation. Kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative.
Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Welcome sa Giraray mga tugang sa ating programang Isyo Ora Mismo ngunya na aldaw na ini. Petsa 27 na po sa bulan ni Marso. Welcome po sa tuyang programa. And sa ngunyan po mga tugang saro sa pag-ukulan tadigdining issue. Yan nga ni po na ano naman daw ang mangyayari kaini na mga alyansa na consign si Senator Amy Marcos is huminali na sa alyansa. Paano na daw ha? Paano na ini na nagkalas na sa alyansa si Senator Amy Marcos. And ini po mga tugang na issue na ini, ano po ang magiging epekto kaini sa kandidatura ni Senator Amy. Bagan nagkasalungatan na. Baga nagkasalungatan na ini sa sitwasyon na presidente ang tugang mo. Tapos ikaw kontra sa mga kaibahan sa tugang mo. Di ba? Garo sabi ninda, I smell something fishy pag-arog kayo ni. May may pinaburan, may napaburan, may pinagbigyan, may hindi napagbigyan. Okay, happy watching palan kay Ma'am Bebot Hilihanoras dyan sa Basud, Sorsogon. Asin si Ed Bolaño, good morning po. Good morning man sa imo. Kasuhapon palan, yaon dyan sa Barangay Kapoy. Team ni aspirant for Governor Catleyaso. Kaibahan ang grupo ni Mr. Red Lasay, aspirant for City Mayor, and Maning Jolata, aspirant for Vice Mayor. So yaon dyan kahapon sa Barangay Kapoy. Happy watching man po kay Miss Gina de Guzman all the way from Birac, Catanduanes. Hi G. Kumusta lamang ang mga chicken natin dyan? Okay. So this time mga tugang, ang pighapot ang ngunyan. May epekto daw ini na pagkalas ni Amy Marcos. May nagsasabi na minsan bintahe ang pagiging independent kaysa may grupo ka. Kasi kung independent ka nga naman, pwede ka sa ibong na partido, pwede ka sa ibong na partido. Pwede ka ninda akomodaron. Wherein pag may partido ka, panahon mo yan, pag nasa partido ka ni Bongbong, dahil sa'yo mo maboto ang mga partido ni Duterte. Pag sa partido ka man ni Duterte, 100% dahil ka man bubutuhan kan mga partido ni BBM. Daog kang daog kang independent ka lang, wala ka nang hahanapin pa. Di ba? Kumbaga sa pagiging independent, malaya ka, makakapangampanya sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Yan ang kaibahan kung magiging may alyansa ka nga naman pero na lang kung ang alyansa mo sure win talaga. Para sige sa Sorsogon, pag sinabing ang alyansa mo erhap, medyo bintahe ka. Dahil lang sa pinagsama-sama na yan 'di ba? Pero pag abot naman sa national,
medyo nagbabanggaan, nag-uumpugan ang dalawang higanting bato. Kaya para hindi ka maipit, umalis ka dyan. Doon ka lang sa tabi. This is the kumbaga normal na proseso para sa sitwasyon na Araucayan. Sabi nga ni Ma'am Bebot Hilianoras, umalis sa alyansa si Aimee para manalo pa siya. Strategy yan, di ba? Araucayan kung ang hiling mo kang dalagan, medyo masimplang, di ba? Balyo katulos sa ibong natimon. Or itong, anong abot kayan? So, tama, timon ba ito, so, nagbabalansi kang bangka. Araucayan ang gibuhon mo. So, digdi man po sa tuya. Sa kada patipon, syempre, ina-expect mo digdi, magkano ba ang aabutin? Sad to say, mga tugang, nahas na sa ngunyan, dakol kipta ki mga kaibahan na ang pighahalat ninda kung sisay daa ang makatao last hour. Makamumundo pag-isipon na garo ang eleksyon dahil ng silbi. Bako tanay nahihiling ang tunay na diwa kang eleksyon. Dahil lang sa kung sisay, ang dakol ang tao, ayun na ito ang may kapangganahan. Well, ano na talaga ini? Mahapot kita. May baguhan pa ang politika ta? O talagang ayun na ini? Kasi kumbaga, habutaman ko ta na, pag-isipon, kaya lang, garo, na ini, dahil na magiging exciting ang eleksyon kung daing kwarta na imbelgado. Dahil na ini, garo talagang maniniwala kita na nawaran ng espiritu kang eleksyon na pigsasabi ninda before na an kwarta sa bulsa, an boto sa balota. Di ba? Permita ini na babati, permita ini dadadangog pag may eleksyon. An kwarta sa bulsa, an boto sa balota. Mala, pag last hour na waran kwarta, ula ka. Kaya iyon na po ini ang nagiging ladawan pirmi kang eleksyon na nangyayari sa tuya. Ha? Iyon na ini ang nangyayari kada eleksyon. Dahil na garo nagrainar, ang pagsasabi ninda na an kwarta sa bulsa, an boto sa balota. May mga kandidato kita na sayang kota na grabe an adhikain ka ini para makapagserbisyo sa bayan. Example ta lang po sa national. Ha? Example ta lang sa national. Yaon si Congressman retired Colonel Busita. Grabe an adhikain ka ini pag-abot sa mga riders. Grabe na po ang mga opisyalis kang apprehending team na dinisiplina ka ini. Iyo kuta ini an dapat niya to iilihir o sabi nga ni dapat niya to
tawan ning tsansa na makatukaw dyan sa Senado. Kaya lang, mas ruyagon kita san nagbubudot. Ha? Ruyagon kita sa nagbubudot. Kaysa matao ko ta na ning serbisyo sa tuya. May nagbubudot, may best actor. Ha? Igwa dyan ning kandidato na hinapot mo, ibabalik sa imo ang hapot mo. Diyos ko, marasa pa. Mamiluso pa. Dagdag pa po ni Ma'am Bebot Hilia Hanoras, makarurugda na ang pagboto niya na panahon, wara na mutang. Worst pa ini sa maabot na panahon. Correct. Wara na po ini baguhan. Ha? Palala ng palala ini. Ha? Palala ng palala. Parehas po kan pag-imbento kang kwarta. Dati, may bilog na 2 pesos o may papel na 2 pesos, nawara. May papel na 5 pesos, nawara. May papel na 10 pesos, nawara. Niyan ang 20 pesos, wara naman. Gusto sabihin, nag-i-elevate man ang kantidad kan pagbayad sa mga butante. Nag-i-elevate. Kumbaga nagmamahal. So, wara na po ining kamutangan. Wara na ining kamutangan. Kaya, sa iba, ambot kung sa ibang nasyon, dahil man po yung nangyayari, digdi lang po ini sa Pilipinas. Digdi lang po ini sa Pilipinas. Sabi nga ni, only in the Philippines. Sa ngayon, bigyang daan muna natin ang ating balitang AKB. Sa balitang AKB, 131 sa balota katabag na kasurug pa. Okay? Balitang AKB, Ako Bicol remains one of the top party list group, gets 15 years of solid support. Ako Bicol Party List or AKB placed 5th in the latest surveys by the Social Weather Stations or SWS and Okta Research, providing its continued strong support from Filipinos, especially in the Bicol region. AKB Party List Representative Zaldi S. Co. thanked the public for standing by Ako Bicol for 15 straight years. Maraming salamat sa patuloy ninyong tiwala. Sinisika po namin suklian ito ng tapat na serbisyo, Co said. The survey results confirm Ako Bicol's standing as one of the most trusted and high-performing party list groups in the country. Since the start, Ako Bicol has remained consistent and its mission to serve the public, ranking among Congress top party lists. A major project is that world-class hospital being built at the Bicol Regional Hospital and Medical Center or BRHMC. The facility is expected to raise the region's healthcare standards and attract medical tourism and investments. Aside from infrastructure, Ako Bicol focuses on giving direct aid with a total of 528,799 individuals receiving medical assistance. Likewise, 216,460 students were given educational support. This number reflects Ako Bicol's commitment to helping people get the care and education they need. To be in the top means we must do more, go farther, and serve better, he added. We want every Bicolano and every Filipino to benefit from our work. With over a decade of service behind them, Ako Bicol vows to continue reaching out to more communities, especially those in far-flung areas. The group says it will keep pushing for inclusive progress, driven by trust, rooted in the integrity
and guided by compassion. Yan po ang balitang AKB. AKB Party List, Ako Bicol Party List number 131 sa balota. Kasurug na, katabang pa. Okay? Ang inyong likod, si Rosario Amistoso sa isa na namang edisyon ng Ako Bicol Party List, Balitang Ako Bicol. So, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Dito lamang po sa Bicol TV Sorsogon, kung saan sa mga kaganapan sa labas, nandyan po lagi tayo. Sabi ko nga po, balik kita sa topic na garo, ang sabi baga, meron pa kayang patutunguhan ang ating Pilipinas, ang Pilipinas kung mahal. May issue baga kita digdi sa Sorsogon. Iningani baga mga tugang, bibihira po na media outlet ang nagtukar ka ini. Apera kan Bicol TV Sorsogon, and ngunyan, sinunodan ini kang post kang Infoventure na kung saan nakapalaman digdi itong ang sarong video na nag-viral sa social media. Iningani na sinabi kan sa tuyang gobernador, Governor Buboy Amor, ako may pulis, ako may army, ako may NPA. So, garo, ang paghiling tadigdi baga, masahul pa sa komunista ang sistemang araw kayo ni. Magtaram ka, ako may pulis, ako may army, ako may NPA. So, ano na tayo? Ano po ini? Sarong sistema kang panghahadlok? Garo sinabi mo, dahil na ka mo mag-ato sa kuya, tayaw na sa kuya ang gabos. Ha? Dahil na ka mo magkontra sa kuya, tayaw na sa kuya ang gabos. Wara na ba kita nin kalayaan pag-arog kay ni ang leader mo? Sana po maisip-isip man inikan sa tayong gobernador. Maski po inis na sa panaramon niya, maski po sabihin niya na joke-joke man lang ini. Pero bako po iyan. Ha? Nahiling ta po bako iyan dapat itinaram in front kang mga tao. Tagaro taman lang sinabi na habang ako ang gobernador, waran dapat kumontra sa kuya. Habang ako ang gobernador, kaput ko ang bilog na Sorsogon. Very worst thing na kuta na dahil ni dapat pigsa sa publiko. Kaya nga ni kita nag-iisip sa mga bagay na yan. Igwa pa daw kitang padumanan kung araw kayo niyang leader niya to. Nasarong gobernador, mataram, ning ako may pulis, ako may army, ako may NPA. So, papano na lang po? Sabi nga ni sa kanta, giliw ko, saan ako patutungo? Kaya mga tugang, sana po makapagpalos kayo ning statement an sa tuyang gobernador manungod sa bagay na ini. Tapapanuhuntan na lang po
kung wala na kitang kalayaan, kung wala na kita ning freedom na makapagtaram digdi. Data po ini dapat pagpagihon sa joke. Lalo na po, dahil sabihin na, seryoso ang gobernador digdi sa panaramon niya na ini. Tagaro dahil nakita ning dahil nakita ning kalayaan pag-aro kayan. May nag-agrabyado sa imo, dahil ka na pwede magranita, ay, ang polis nga kay gobernador yan, ang army nga kay gobernador, ultimo ng NPA kay gobernador pa. Panuhon na lang mga kapulisan na piglalauman kan kasaradayan. Aram mo ang social media, grabe na impluwensya kaini sa mga kaakian. Paano na lamang kung sa murang edad pigpipiestahan ini na viral na video? Paano ini ipapaliwanag kang magurang? Ha? Paano ini ipapaliwanag kang magurang na ang panaramo na ini tunay? Na ang panaramo na ini nagjo-joke ang satuyang gobernador? Tamaliwanag na ang dating kang panaramo na ini, dahil na kamo magkontra sa kuya. Ha? Dahil na kamo lumaban. Dahil lang sa kapot ko ang probinsya kan Sorsogon. Sana po mapukaw ang atensyon kay ni kan sa tuyang senador. Kan sa tuyang pamusong senador, Senate President Chis Escudero. Na maski sana senador makablit mo sigob. Ayaw man pakapoderoso. Ayaw man. Tawi iyan kikoreksyon na panaramon mo. Bako dapat arugaan. Di ba? Bako dapat arugaan ang panaramon. Tawan takuta kay magkakanigong pag-iisip ang mga panaramon ta. Lalo na sa aga, petsa 28. Puon na ini kang karampanyahan. Puon kang buruaan, puon kang mga pangako, puon kang mga panuga. Ano pa ang lalauman ta? Sa tuyong mga kaibahan. Ano pa ang kahihinatnan kung araw kayo na maging sistema? Tuga naman kita, yao naman kita sa mga pag-ikot na tutugaan ta sa tuyang mga constituentes nin mga mahamuto na panuga. Yao naman kita sa pagtawaning mga pangako na lalauman kan sa tuyang constituentes. Pag kita nakaluwas, babay na. Dahil ka na mahiling, dahil ka na lamang ni anino mo, dahil na lamang masinagan. Kaya, ini mga tugang sa satuyang paglaladawan, isipon takuta na ang bagay na ini
gibuhon ta na seryoso ining eleksyon. Sa mga kandidato, tama na sa panuga. Tama na sa pangako. Sa realidad lang. Iyan baga ang kakayanon lang. Sukaya lang. Dahil na kita magtuga ng ibibigay ko sa iyo ang langit at bituin. Dahil na kita magtuga ng arugaan. Dahil na kita magtaram ng ano-ano pa na para lang sa sadiri niya tong kapritsyo. Dahil na kita magtaram ng pag ako manggana, iyan na patwi na yan, ina niyang ipapatrabaho ko yan. Tatawan ko kamo kayo ning livelihood, kiman lain-lain pa. Maikot ka mo sa barangay, ang pwede tang gibuhon digdi, Jesus marasa pa. Kaya lugod si Kapitan, asahunon. Pagkatapos ngayakap kang eleksyon, ayuson tayo na barangay mo. Jesus marasa pa. Dahil nagod kita kayan, magparilipat. Dahil na kita magpalipat. Sabi nga ni baga, diit lang ang hambog para diit ang ludog. Pero kung itutuga ta naman, wala. Para nga ni sa kuya, sa mga kandidato, pinakamagayong kaan, suggestion lang po. Dahil na ka mo magparaikot. Dahil na ka mo magparaikot, mapapagal ka mo. Dadaranggahan ka mo. Tapos, ano pa? Magagastusan ka mo. Pero kung tipuno hindi yan, okay na ko ta. Okay na ko ta na dahil na kamo mangampanya pa. Tipuno na lang nindo para sa last hour. Tayo malang ralaban dyan. Ina niyang ka, pupulok-pulok mo. Mapulok-pulok ka. Mapulok-pulok ka, ning ka hinguha na pangampanya, nagkurulog ba ang pangamo ng perming ngirit. Pag abot kang last hour, dahil ka mang maitao, pierdi ka. Kaya pinakamaraykaan, hari na ka mo, pagpararelibot. Tipuno na lang nindo iyan, na pang last hour nindo, at least, gana pa ka mo. Iyo bagang kalakaran mo niyan? Not ang sursugon, dapat nasa alyansa ka. Kung dahil ka sa alyansa, pumamunay ka na. Pandua, kaapin ka dapat kang nasa taas. Pantulo, kontraktor ka. Pang-apat, may kwarta ka dapat. Yan man lang ang bottom line kang eleksyon. Kwarta. Dahil na po ako magpara-lecture pa kung nano-nano sa tuyang mga constituentes. Taintiro man, masabi kita pagbabago, diin na bago. Pagbabago sa hinatag, pagbabago,
San kulay sa nasa sobre? So, arag po kayan ang dalagan kang eleksyon. Happy watching po sa Barangay Pamurayan. Kay Kap Arle Sanaban, get well soon. Paid-aid ka para makabalik ka na kita sa tuyang programa. Pa-shout out kay Dr. Ray Rivera at X-ray Department from Renario Amistoso dyan sa Angono Medics, sa Kuyang Tugang dyan sa Angono Medics. Happy watching kay Dr. Ray Rivera at sa X-ray Department. Happy watching sa inyo at sa buong staff ng Angono Medics at sa family ni Tax, si Angelo, si Ian at si Joe na nasa Dubai. Ingat-ingat lagi dyan. At syempre, bawat trabaho, number 1 muna ang manalig sa nasa taas. Okay? So yan po mga kaibigan, inabot na ng oras ng pamaalam dito sa ating programang Isyo Ora mismo. Magbabalik po tayo bukas, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Magandang umaga po at naway pagpalain kayo ng pong may kapal. Isyu Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pangklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Isyu Ora mismo sa Bicol TV.